Welcome back naman mga bossing sa munting channel natin. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at magbigay ng comment. Umpisahan na natin Global Freeze 625 Zhang Yi ang pinakamalakas sa mundo ng Apocalypse na mas malakas pa kay Goku. Babae mo yung dalawang sumusunod sa'yo, diba? Nakaramdam ng galit si Zhang Yi. Talagang walang sinuman ang pinapayagang hawakan ang mga tao sa paligid niya. Pero hindi niya maipakita ang galit niya. Kapag mas ginagawa nila yon, mas mahuhulog sila sa isang passive na posisyon at mas matarget sila ng Phoenix Inner Ren. Mahinahong sinabi ni Zhang Yi, ilang subordinate lang sila. Bakit? Gusto mo ba silang patayin? Itinaas niya ang sulok ng kanyang bibig at sumulyap sa direksyon ni Mayumi Taikuchi na nakangisi. Kung hindi, magkapatayan tayo bilang kapalit, ano sa tingin mo? Nawala ang ngiti sa labi ng Phoenix Academy. Si Mayumi Taikuchi ay hindi lamang isang kasosyo sa kanya, kundi pati na rin ang core ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. Nakadaan ka ba sa Jinguji Temple? Retorikong tanong niya. Hindi mo malalaman hanggat hindi mo susubukan. Sa kanang mata ni Zhang Yi, dahan-dahang lumabas ang distorted light. Maaari niyang i-activate ang kanyang kamui anumang oras. Kung gusto itong harangan ni Jinguji Seiichiro, walang nakakaalam kung ano ang magiging resulta. Kahit na i-block niya ito, magbabayad siya ng malaking halaga. Ibinaba ni Phoenix Yuanren ang labi ng kanyang sombrero upang maiwasang makita ni Zhang Yi ang kanyang mga mata. Sa oras na ito, tinitimbang niya ang mga kalamangan at kahinaan kung kukuha ng sugal o hindi. Gayunpaman, hindi niya kayang matalo sa taya. Kung mawawala sa kanya si Mayumi Taikuchi, mawawala sa kanya ang lahat tungkol sa kanyang sarili. Mula sa isang nangungunang dayuhan hanggang sa isang pangalawang rate na tao. Masyadong mabigat ang presyong ito, hindi siya nangahas na sumugal. Ngunit sa isip ni Zhang Yi, ang isang lubhang peligroso at matapang na plano ay unti-unting nabubuo. Ngunit siya ay hindi kailanman isang adventurous na tao. Kaya naghihintay pa rin siya ng tamang oras para magpakita. Isa pang larangan ng digmaan. Narito ang tunggalian ni Liang Yu at Tsukamoto Nobunaga. Pareho silang mga nangungunang mandirigma at masters ng swordsmanship. Ang sandata ni Tsukamoto Nobunaga ay ang sikat na espada na si Grand Hanya Nagako, na may napakagandang kasaysayan sa Nyon. Ang mga may-ari na gumamit nito ay pawang mga sikat na eskrimador sa Nyon, at ang ilan ay tinatawag pang ang mga master ng espada. Ang sandata ni Liang Yu ay isang tangdao longming na gawa sa adamant na metal na ginawa gamit ang modernong teknolohiya. Tuwid na kutsilyo, mahaba at makitid, matalas at mabigat. Bagamat ito ay kamukha ng Great Hanya Nagako na hawak ni Tsukamoto Nobunaga, ito ay tumitimbang ng higit sa 2 beses. Sa kasaysayan ng Huaxu Kingdom, ang kutsilyo ay isang sandata na ginamit sa pagpatay sa larangan ng digmaan. Ang lahat ay nagsusuot ng baluti sa larangan ng digmaan, kaya ang mga sandata ay dapat na may timbang. Tulad ng para sa mga mandirigma ng Nyon Country, ang mga warrior duels, one-on-one duels, ay sikat mula pa noong unang panahon. Sa makatuwid, mas binibigyang pansin nila ang kagaanan ng sandata. Ang isang kutsilyo na masyadong mabigat ay magpapabagal sa kanilang bilis. Nagkatinginan ang dalawa mula sa layong 100 metro sa nyebe. Sa mga snowflake na lumilipad sa langit at puting nyebe sa lupa, medyo nakakalungkot ang eksena. Ang mga patay na mata ng isda ni Tsukamoto Nobunaga ay nagpakita ng isang bellicose brilliance sa unang pagkakataon. Sa mga nakaraang laban, hindi pa siya naging seryoso at nasasabik gaya ngayon. Dahil ramdam niya sa mga galaw ni Liang Yu na isa siyang top player. Sa panahon ngayon, humihina na ang martial arts, at mas bihira pang matagpuan ang mga nangungunang mandirigma. Nang maglaon, natuto si Liang Yu sa daan-daang paaralan at naging bihasa sa maraming martial arts.
At ang kanyang pinakamahusay na solong espada ay ang 5-tiger door-breaking sword na minana mula sa pamilya Peng. Ang martial art na ito ay madalas na binabanggit sa mga nobela ng martial arts, at ang mga gumagamit nito ay halos mga martial arts figure na nagsisilbing stepping stone para sa mga bida. Ngunit sa katunayan, ang pamamaraan ng espada na ito ay umiiral sa katotohanan, at ito ay sikat sa mundo ng martial arts. Si Liang Yu ay nag-aaral ng sword technique na ito sa kabuuang 15 taon. Nang maglaon, nanalo rin siya ng kampyonato sa pambansang kompetisyon ng martial arts sa solong sword event, syempre, walang gaanong maipagyayabang. Matapos magpakilala ang dalawang tao, nahulog sila sa isang estado ng katahimikan. Halos lahat sila ay pinili ang parehong panimulang hakbang, gumuhit ng espada at tumaga, juhe. Ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa panahon ng samurai duels, dahil sa tulong ng pagsugpo sa scabbard, ang tabak ay maaaring iguguhit ng mabilis hanggat maaari. Hindi inaasahan ni Nobunaga na pipiliin ni Liang Yu ang parehong panimulang hakbang gaya ng kanyang sarili. Tinuya niya, ginagamit ba ng mga mandirigma ng Huaxu Kingdom ang aking Nyon swordsmanship? Mahinahon at sarkastikong sinabi ni Liang Yu, si Nyon mismo ay walang espada. Ngunit natuto siya sa ating tang sword at gumawa ng ganitong uri ng basura sa larangan ng digmaan. Si Liang Yu ay bihasa sa lahat ng uri ng martial arts, hindi limitado sa martial arts ng Huaxu Kingdom. Jiu-Jitsu, Krav Maga, Muay Thai, Siya ay mahusay sa pagsasama-sama ng mga lakas ng daan-daang mga paaralan ng pag-isip. Hanggat ito ay kapaki-pakinabang, kunin ito at gamitin ito, higit sa lahat pragmatismo. Ang pang-inis niya ay lalong nagpatalim ng mga kilay ni Nobunaga. Ang digmaan ng mga salita ay para lamang guluhin ang kaisipan ng kabilang partido. Ngunit malinaw naman, si Liang Yu ay hindi kalaban na madali niyang matitinag. Huminga ng malalim si Nobunaga. Ang Tenyuan Domain ay bumuka sa paligid niya. Sa kanya bilang sentro, isang espesyal na, patlang, ang nabuo sa isang 50 metrong radius na lugar. Ang kanyang talim ay maaaring agad na tumama sa anumang bagay sa loob ng 50 metro. Dahan-dahang ipinikit ni Liang Yu ang kanyang mga mata. Walang kaharian ng kawalan. Hayaang tumahimik ang iyong puso. Wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan, ang tao at ang espada ay ganap na naging tanging bagay sa pagitan ng langit at lupa. Lahat sila ay naghihintay ng angkop na pagkakataon para kumilos. Ngunit sa huli, nadiskubre na masyadong perpekto ang depensa ng kalaban, at walang kwenta ang patuloy na paghihintay. Kaya halos magkasabay, pareho nilang piniling gamitin ang kanilang mga espada. Natapakan ng mga sapatos ang makapal na yelo at niebe sa ilalim ng kanilang mga paa, at tumakbo silang dalawa patungo sa isa't isa sa bilis ng isang palaso. Hoy! Bago dumating ang mga tao, ang liwanag ng espada ay dumaan na sa himpapawid, at ang malamig na pagpatay na layunin ay kumalat sa buong kalawakan. Isang hagod ng kutsilyo ay lalampasan ang langit at lupa. Dalawang puting ilaw ang kumikislap, at ang mga snowflake ay tumalsik sa lupa. Dalawang malalaking sword lights ang kitang-kita sa mga snowflake, na para bang may dalawang blankong espasyo na nawawala sa espasyo. Sa unang pagkakataon na nag-away sila, walang nanalo sa dalawa, at walang nakakuha ng anumang kalamangan. Ang espada ni Nobunaga ay mas mabilis, ngunit ang espada ni Liang Yu ay mas matigas. Naunang dumating si Liang Yu at hinarang ang liwanag ng espada ni Nobunaga gamit ang kapangyarihan ng kanyang sandata. Pumikit si Nobunaga. Sa oras na ito, nasa loob na ng kanyang nasasakupan si Liang Yu. Gayunpaman, ang nakikita niya ay walang tao, tanging isang mahaba at makitid na kutsilyong tang. Sa larangan ng pagiging hindi makasarili, isa ka talagang master. Binuksan ni Nobunaga ang sulok ng kanyang bibig at mumiti ng mas pilit, kahit medyo nakakaloko. Hindi pa ako nakipagkumpetensya sa isang eskrimador mula sa Huaxu Kingdom. Lahat ng martial arts masters na nakita ko noon ay mga manloloko. Hindi ko inaasahan na dito kita nakilala. Napakaswerte ko. Mahusay na hinawakan ni Liang Yu ang isang kutsilyo sa kanyang kanang kamay at nilaslas gamit ang kanyang backhand. Kawawa naman ang nakilala mo.
Isa sa kanila ay isang martial arts fanatic, at ang isa naman ay isang martial arts genius na nagpractice ng martial arts mula pagkabata. Pareho silang magaling sa espada, kaya pagkatapos nilang magkita, grabe ang labanan. Matapos masanay sa siyentipikong paraan ng pamilya Deng, ang lakas ni Liang Yu ay ganap na ngayong umabot sa antas ng deputy captain. Wala siyang ibang kakayahan kundi palakasin lamang ang kanyang 5 pandama at pisikal na kakayahan. Kung ito ay sinuman, maaaring siya ay isang magandang Delta-level powerhouse. Ngunit para sa isang martial arts master, ito ay isang malaking pagpapabuti. Pinutol ng 5 tigre ang pinto gamit ang kanilang mga espada, pinutol ang kanilang mga kamay, paa, at ulo. Ang kanilang mga galaw ay lubhang malupit at mapanganib. Ang lakas ng espada ay kumalat sa buong mundo, at ang bilis ng dalawa ay napakabilis na hindi nila makita ng malinaw ang mga espada sa kanilang mga kamay, ni hindi nila malinaw na nakikita ang kanilang mga tao. Mayroon lamang 2 afterimages, naglalakbay pabalik-balik sa gitna ng mga snowflake na lumilipad sa kalangitan. Nakita ko na ang mga nakapaligid na patay na puno at mga bato ay pinutol-putol, at ang mga hiwa ay kasing flat ng salamin. Kiyang! Magkatabing dumaan ang dalawa, at nagsalpukan ang 2 mahabang kutsilyo, na nagdulot ng mahahabang tali ng sparks. Sa sandaling ito, biglang naglabas si Tsukamoto Nobunaga ng isang maikling espada mula sa kanyang mga braso gamit ang kanyang kaliwang kamay. Isang gantong zikot. Sinamantala niya ang mga hakbang ni Liang Yu bago niya mapatatag ang kanyang mga hakbang, at itinutok ang punyal sa kanyang kaliwang kamay sa kanyang likod at inihagis ito. Naramdaman ni Liang Yu ang pag-atake ng sandata, at mabilis na iwinagayway ang mahabang kutsilyo gamit ang kanyang kanang kamay, lumipad palayo kay Tong Ziki. Ang puwang na ito ay nahuli ni Nobunaga. Hinawakan niya ang mahaba at makitid na hawakan ng Great Prajna Tiangguang gamit ang 2 kamay, at ang talim ay dahan-dahang gumuhit ng isang pabilog na arko sa gitna ng hangin. Walang nakitang malinaw kung paano niya iginuhit ang kutsilyo. Sa isang iglap, daan-daang sword lights ang bumalot kay Liang Yu, sabay na tinatakan ang lahat ng direksyon sa paligid niya. Mahiwagang kahulugan, Yan Hui. Ito ay isang pagpapabuti mula sa natatanging pamamaraan ni Sasaki Kojiro. Kahit na ang mga lumilipad na swallow na mabilis na lumilipad sa himpapawid ay puputulin. Sa mga kamay ng alien na si Nobunaga, ang hakbang na ito ay maaaring kumuha ng sniper shot mula kay Zhang Yi. Sa pagharap sa pagpatay kay Nobunaga, ang mga mata ni Liang Yu ay nagpakita rin ng sobrang seryosong tingin. Hindi niya maiiwasan ang galaw na ito. Tapos wala nang itinatago. Hindi niya piniling umatras, ngunit sumulong, nakaharap sa matalim na talim ni Nobunaga. Dahil sa hakbang na ito, nanlaki ang mga mata ni Nobunaga sa gulat. Hindi akalain ng taong nag-imbento ng pandaraya na ito na may tatama sa talim ng kutsilyo gamit ang sariling katawan. Pinutol ng sword light ni Yan Hui ang matigas na uniforme ng panlaban ni Liang Yu, kinamot ang kanyang balat, at tinusok ang kanyang braso. So ano? Mayroong hindi mabilang na mga tagapagmana ng sinaunang martial arts na malubhang nasugatan habang nakikipagkumpetensya sa martial arts. Nang maging mas mature ang mga galaw ni Nobunaga, naging Snow White Bolt din ang kanyang mahabang espada at iniugoy ito mula sa ibaba hanggang sa itaas. Isang braso ang itinapon ng mataas, at ang matingkad na pulang dugo ay dumanak sa lupa, tulad ng isang namumulaklak na plum blossom, ngunit ito ay naging malabo sa isang iglap. Sa malawak na lupaing nababalutan ng nyebe, muling naghiwalay sina Liang Yu at Nobunaga. Pagkatapos ng malapit kamatayang laban, pareho silang nagpasya na ayusin ang kanilang kalagayan at muling lumaban. Ngunit sa oras na ito, lahat sila ay nagtamo ng malubhang pinsala. Ang isa sa mga braso ni Liang Yu ay tumagos at tumulo ang dugo pababa. Direktang naputol ang kaliwang braso ni Nobunaga. Tila si Liang Yu ang may kapangyarihan, ngunit hindi iyon ang nangyari.
Dahil naputol ang kaliwang braso ni Nobunaga, kaya pa ng kanang kamay niya ang espada. Gayunpaman, ang pagkawala ng isang braso ay makakaapekto sa kanyang balanse sa katawan. Sa makatuwid, ang kanyang bilis ay lubos na maaapektuhan kapag kinuha niya ang susunod na pagbaril. Ang kanang braso ni Liang Yu ay tumagos. Ang talim ay tumagos sa buto, at ang kanyang kamay ay mahinang bumagsak sa kanyang tagiliran. Nagagamit lamang niya ang kaliwang kamay upang hawakan ang kutsilyo. Maaari rin siyang gumamit ng dobleng espada. Maaari rin niyang gamitin ang espada gamit ang kanyang kaliwang kamay upang magpakita ng magandang lakas, ngunit hindi ito kasing husay ng kanyang nangingibabaw na kanang kamay. Ang mga martial arts masters ay lumalaban sa isang galaw at lumalaban hanggang kamatayan. Ang tagumpay, pagkatalo at buhay at kamatayan ay kadalasang napagpasyahan sa isang galaw. Kaya naman, mas delikado ang tunggalian nilang dalawa kaysa kina Baili Changqing at Dagong Juyanjin. Sa larangan ng digmaan, may matinding labanan sa lahat ng dako. Hindi nagtagal, nalinis na ang karamihan sa mga ordinaryong basurang isda. Estranghero na lang ang natitira. Ang iba pang mga dayuhan sa pangkat ng pirata ay okay, ngunit mayroong isang malaking agwat kumpara sa mahusay na sinanay at mahusay na kagamitan na koponan ng Tengu. Ngunit ang sariling lakas ni Canute ay napakalakas. Siya ay isang bihirang marine horse type na tao na may kakayahang mag-transform sa isang higanting asul na pating. Sa haba ng katawan na 15 metro at bigat na daan-daang libong tonelada, siya ay isang nakakatakot na sandata sa kanyang sariling karapatan. Kasama ng kakayahang lumipat sa anumang medium, kahit na sa snow, maaari pa rin itong maglunsad ng mga pag-atake ng may kakayahang umangkop. Maging ang mga miyembro ng Tengu team ay pinatalsik niya. Sa tabi niya ay 2 deputies. Ang unang asawa, si Kwatosan, ay may mga katangian ng isang kakaibang tao. Ang kakayahan nito ay gawing matigas na kadena ang katawan nito. Ang pangalawang deputy na si Shankai ay isang Orsi na kakaibang tao. Ang kanyang kakayahan ay isang alienated electric eel na maaaring lumanggoy sa yelo at naglalabas ng high voltage current. Sinundan nilang dalawa si Canute at humarap sa mga miyembro ng Tengu team. Kasabay nito, nakipaglaban din sa kanila sina Yoshimitsu Sakuraba at Akira Kurosawa ng Eclipse. Pagkatapos ng lahat, hindi sila kwalipikadong sumali sa larangan ng digmaan kung saan nakikipagkumpetensya ang ilang nangungunang puwersang panglaban. Kapag na-overestimate mo ang iyong mga kakayahan, maaari kang mapatay kaagad. Ang natitirang daan-daang mga pirata ay dumudugo sa gilid, ngunit halatang mahirap para sa kanila na magkaroon ng malaking epekto sa larangan ng digmaan. Para naman sa koponan ng Tengu, sina Wudi at Yehi ang kasalukuyang namamahala sa harapan. Ang pagharap sa isang malaking halimaw tulad ng Canute na halos walang blind spot sa pag-atake at depensa, ang kanilang mga paraan ng pag-atake ay mahirap maging epektibo. Ay concentrate mo ang iyong firepower at barilin ang mga mahihinang punto nito. Atakihin ang hasang nito. Pinakondense ni Wudi ang isang malaking lumulutang na kanyon gamit ang kanyang mga kamay at binaril si Canute. Isang malaking sinag ng liwanag ang tumagos sa kawalan, ngunit madaling naiwasan ito ni Canute sa pamamagitan ng pagsisid sa lupa. Makalipas ang ilang segundo, isang dugo ang bibig ang lumabas sa ilalim ng kanyang mga paa at lalamunin na sana siya. Nagulat si Wudi at nanlamig ang kanyang dugo nang makita niya ang malaking bunganga. Si Xu Miao ang gumamit ng magic technique para sumugod sa oras at iniligtas siya. Nang umalis si Xu Miao, naghagis siya ng 2 high-explosive na granada sa bibig ng asul na pating. Ngunit pagkatapos isara ni Canute ang kanyang bibig, may namumuong tunog sa kanyang tiyan. Sinok. Siya ay dumighay ng malakas, bumuga ng itim na usok, at isang mapaglarong tingin ang sumilay sa kanyang malalaking mata. Halata namang hindi masakit sa kanya ang pag-atake kanina. Hunting, simulan na natin. Siya ay sumisid sa lupa. Ang malalaking palikpik ng pating ay sadyang inilantad ang ibabaw, at ang lupa ay umaalon na parang tubig. Ang bawat isa na nakatayo sa lupa ay maaaring maging kanyang biktima. Ang malaking palikpik ng pating lamang ang nagbibigay sa mga tao ng walang kapantay na pakiramdam ng pang-aapi. Muntik nang mapalunok si Wudi, at ngayon ay mayroon siyang matagal na takot.
Kung si Canute ay hindi pa nasugatan ng husto ni Zhang Yi noon, natatakot ako na maaaring kainin sila ni Canute ng kasing dali ng pagkain ng isang maliit na cake. Ang kapitan ng mga pirata ng Qianlong ay hindi lamang isang ordinaryong isda. Pero ngayon, paano siya haharapin? Sa oras na ito, si Huahua ay nakasquat sa isang mataas na lupain, ang kanyang amber na mga mata ay tahimik na nakatitig sa lahat ng nangyayari sa ibaba. Sa makapal nitong buhok, ang maselang mukha niyang Xingxin ay kasing laki ng palad. Tumingin sa langit ang mga mata niyang Xingxin, kung saan nakasisilaw ang labanan sa pagitan ni Zhang Yi at Feng Huangyuanren. Mahirap para sa kanya na sumali sa antas ng labanan ngayon. Sa ngayon, ang pinakamalaking problema ay si Canute, na naging isang asul na pating. Hinaplos ni ang Xingxin ang ulo ni Huahua. Huahua, tingnan mo, dapat mong makuha ang kanyang mga galaw. Yuh! Ang mga mata ni Huahua ay nakatitig sa ibaba. Ang laking isda. Tirik ang mga mata nito. Ang mga pusa ay likas na sensitibo sa isda, ngunit ang isda na ito ay medyo mas malaki. Sa likod niyang Xingxin, dahan-dahang lumabas ang isang anghel na may 3 peres ng pakpak. Kakaiba nga lang ang ekspresyon ng anghel na ito, parang nakangiti pero hindi ngumingiti, at parang umiiyak pero hindi umiiyak. Ang mukha nito ay tila puno ng iba't ibang emosyon ng saya, galit, dalamhati at saya. Ang nakakapagtaka pa ay may 3 kulay talaga ang mga pakpak sa likod niya. Isang pares na kasing pula ng dugo. Isang pares na kasing asul ng dagat. Isang pares na kasing itim ng tinta. Mag-ingat, hanapin ang kanyang lokasyon. Bulong niyang Xingxin. Isang mahabang busog ang lumitaw sa kaliwang kamay ng anghel sa likod niya, at ang isang asul na pakpak ay kinuha mula sa likuran sa kanyang kanang kamay. Ang pakpak ay naging matalim na palaso sa kanyang kamay, at ang dulo ng buntot ay tila pakpak pa rin. Ilang sandali pa, biglang lumabas si Canute mula sa kailaliman ng lupa at ibinuka ang kanyang napakalaking bibig. Sa pagkakataong ito, ang target niya ay si Lu Yinghao. Namutla ang mukha ni Lu Yinghao. Kahit na tinurok niya ang sarili ng adrenaline, hindi siya naging mabilis para makatakas sa atake ni Canute. Oh! Direktang nilunok ni Canute si Lu Yinghao. Naningkit ang mga mata niyang Xingxin, at ang anghel sa likod niya ay humawak ng busog na parang kabilugan ng buwan, tinutukan ang katawan ni Canute, at binaril ito. Yay! Ang asul na arrow ay tumama sa katawan ni Canute, at pagkatapos ay tumagos lamang sa isang maliit na bahagi nito. Hindi man lang ito tumagos sa makapal niyang kaliskis. Malamig na sumulyap si Canute sa direksyon niyang Xingxin at hindi siya pinansin. Kung gusto mong tumagos sa kanyang depensa, dapat ay mayroon kang mga kakayahan sa pag-atake sa antas ng representante ng kapitan. Hindi niya mablock ang void ball ni Zhang Yi, hindi ba niya mablock ang mga pag-atake ng iba pang team ng Tengu? Matapos lamunin ni Canute si Lu Yinghao, bago niya matukso ang Tengu team, bigla siyang umiwas ng tingin, ibinuka ang kanyang bibig at isinuka si Lu Yinghao. Si Lu Yinghao ay napuno ng uhog at labis na napahiya. Ngunit mabilis niyang pinatatag ang kanyang anyo at pinagmamasdan ang malaking asul na pating. Nababalot ako ng lason, how dare you eat me? Huwag kalimutan mag-subscribe mga bossing, mag-like at mag-comment. Sa susunod na chapter ulit ang karakter na mas malakas pa kay Goku. Zhang Yi paalam. Ha? Ito anong problema? Nasa harap niya ang isang hindi nakaahit na lalaki, na mukhang nalilito nang marinig ang tanong. Umirat si Lao Tian, masasabi ko sa isang sulyap na hindi ka tao. Naku, hindi ka mula sa bansang Huaxu, pumunta ka lang at magsaya. Ang lalaki ay balisa, hindi kuya, tito. Pakinggan mo ang aking impit,
Ako ay isang tunay na Cantonese. Malamig na bumuntong hininga si Lao Tian. Ano ang problema ng mga taga-silangang Guangdong? Maaari bang ihinto ng mga tao mula sa silangang Guangdong ang panonood ng Spring Festival Gala? Kung hindi mo masasagot ang mga tanong, hindi ka makakasakay sa bangka. Gusto ng lalaki na umiyak ngunit walang luha, hindi kasalanan na hindi manood ng Spring Festival Gala. Siyempre alam ni Lao Tian na ang taong ito ay mula sa bansang Huaxu. Sa mga tuntunin ng accent, kakaunti ang mga dayuhan na maaaring magkaroon ng ganoong karaniwang pagbigkas. Okay sige, umakyat ka na. Napaluha ang lalaki sa pasasalamat at nagmamadaling tumakbo papunta sa bangka na parang natatakot na pagsisihan ito ni Lao Tian. Sumunod ay isang payat, malaunggoy na binata na may kakaibang impit. Hello boss, I'm from the Huaxu country. I'm an authentic Huaxu countryman. Look, I still have Inuit card. Can you let me in? Kinuha ni Lao Tian ang e-card at tiningnan ito. May 3 salitang Jin Xiang Tai ang nakasulat dito. Ilang beses niyang tinitigan si Jin Xiang Tai, pero bakit parang sila kang tao? At medyo kakaiba ang accent mo. Nataranta si Jin Xiang Tai at mabilis na nagpaliwanag, hindi ako taga sila. Tubong si Jiang ako at ang accent ko ay nagmumula sa pagkain ng tuhog ng tupa. Hinawakan ni Lao Tian ang kanyang baba at biglang nagtanong, anong uri ng langis ng buhok ang ginamit mo? Si Dangkang ang gamit ko. Mabilis na sagot ni Jin Xiang Tai. Tumawa si Lao Tian, ginagamit ko rin ang si Dangkang. Okay, umakyat ka na. Tumango ang payat na unggoy at halos yumuko sa lupa. Salamat boss sa daang pas. Ngunit sa sandaling ito, may biglang sumigaw mula sa likuran sa wikang sila. Hindi siya taga Huaxu, taga sila siya. Lahat sila ay peke, siya ay sinungaling, hindi namin siya maaaring isakay sa barko. Lumingon si Jin Xiang Tai sa likod at nakitang iyon ang dati niyang kaibigan na si Cui Zihao. Mapanlait na sinabi ni Jin Xiang Tai, tingnan mo, mayroon akong e-card ng Huaxu Kingdom. Ang Huaxu Kingdom ang paborito ko. Nang hilingin kong sumama ka sa akin, hindi ka pumayag. Nagsisisi ka na ba ngayon? Namula sa galit ang mukha ni Cui Zihao at biglang tumaas ang temperatura niya. Si Balaoma, Shakeit, ang hirap matutunan ng Chinese, hindi ko matutunan. Biglang binuksan ni Jin Xiang Tai ang kanyang mga mata. Saan ba mahirap matuto? Saan mahirap matuto? Laging ganito. Mahirap daw mag-aral ng Chinese, bakit hindi mo isipin kung nag-aral ka ba ng mabuti at nag-improve ng Chinese level sa mga nakaraang taon? Sa halip na pagsisihan mo kapag ginamit mo ito ngayon. Galit na galit si Cui Zihao na muntik na siyang maging tangke ng gas na may pulang temperatura. Ngunit napapanood lamang niya si Jin Xiang Tai na matagumpay na sumakay sa barko. Dahil alam nila kung gaano kalakas si Zhang Yi at ang iba pa, at dahil napakawalang awa ni Zhang Yi na agad niyang bubunutin ang kanyang baril at papatayin ang isang tao kapag hindi sila sumang-ayon, ang pangkalahatang kaayusan sa pinangyarihan ay medyo mapayapa. Kahit na ang ilang mga tao ay nakilala bilang mga dayuhan, ang pinakagagawin nila ay lumuhod, yumuko, umiyak at gumulong-gulong. Ngunit ang pamamaraang ito ay walang epekto. Ang grupong ito ng mga tao sa Tianhai City ay nakakita ng mga impyerno na mas brutal kaysa sa kanila, kaya walang sinuman ang magiging malambot ang puso. Ang proseso ng pag-screen sa mga tao na sumakay sa barko ay medyo mapayapa sa pangkalahatan, ngunit may nangyaring mali hanggang sa nakilala ko ang isang sanggol na ina. May dumating na babae na may dalang anak. Nakapasa nga siya sa pagsusulit ni Lao Tian, at pumayag si Lao Tian na pasakayin siya sa barko. Gayunpaman, pinigilan ni Lao Tian ang kanyang anak at tumanggi itong umakyat. Agad na napaluha ang babae at nagsimulang umiyak at nanggugulo sa daungan. Ako ay mula sa bansang Huaxu. Tingnan mo, hindi ako mula sa bansang Huaxu mula simula hanggang wakas. Bakit hindi mo ako hayaang makasakay sa barko? Malamig na sinabi ni Lao Tian, Madam, ikaw ay mula sa bansang Huaxu. Ngunit ang batang pinalaki mo ay tinatrato kaming lahat bilang tanga, tama ba? Tumingin din si Zhang Yi nang may pagtataka. Nang makita niya ang resulta ay agad siyang natawa. Ang babae ay may kasamang isang bata, 7 o 8 taong gulang, na mukhang malusog. Ang kanyang malalaking mata ay inosenteng nakatingin sa mga tao sa paligid niya, hindi alam kung ano ang kanyang nagawang mali. Gayunpaman, ang kulay tsokolet niyang kutis ay malinaw na hindi tugma sa mga katangian ng mga Asyano. Sinabi ni Lao Tian, huwag mo kaming ituring na tanga.
Paano magkakaroon ng ganitong kulay ng balat ang iyong anak? Sinabi na namin na ang mga taga-Huaxu lamang ang pinapayagang sumakay sa barko. Kahit na ikaw ay isang insik sa ibang bansa, kukonsintihin ko ito. Niloloko mo ako. Tela. Nang marinig ito ng babae ay bigla siyang naging emosyonal. Hindi ako nagsinungaling. Anak ko talaga siya, ang batang ipinanganak namin ni Morian. Sa oras na ito, nagbago ang mga mata ni Laotian at ilang mga tripulante, kabilang si Zhang Yi. Akala ko noong una ay isang babae lang na may dalang mga personal na gamit at isinasakay ang isang dayuhang bata. Pero ngayon, parang nag-asawa na siya ng banyagang asawa at nagkaanak ng halong lahi. Ang ganitong uri ng bagay ay ginawa sa lahat ng nakasakay sa barko at nanood ng kaguluhan ay hindi maiwasang magsalita tungkol dito. Ito freedom of marriage, mahirap mag-comment. It's just that it's not very acceptable to me. Tumayo si Zhang Yi, lumapit at kumaway sa babae. Sorry, hindi kita tatanggapin ng mga anak mo sa barko ko. Umalis ka na. Nanlaki ang mga mata ng babae nang makita niya ito at hindi makapaniwalang tumingin siya kay Zhang Yi. Ngunit ako ay mula sa Huaxu Kingdom. Ganon din ang anak ko. Hindi ba't isa kang rescue ship na ipinadala ng Huaxu Kingdom? Bakit hindi mo kami pasakayin? Sa sobrang takot niya ay nanginginig ang buong katawan niya. Noong una, ang kanyang anak lang ang hindi nakasakay sa barko, ngunit ngayon ay hindi pa siya kwalipikado. Natatakot siya. Sa gitna ng karamihan, lumabas ang isang matangkad na lalaki na kamukhang-kamukha ni Will Smith. Siya ang asawa ng babae, si Morian. Hi, pair. What's up? Mali ang ginagawa mo. Mariin akong tumutol. Umisi si Zhang Yi at nagsabi, maaari ka bang lumabas? Ito ang aking bangka at papapasukin ko ang sinumang gusto ko. Medyo napahiya si Morian, ngunit ang aking asawa at mga anak ay parehong Huaxu nationality, sila ay iyong mga kababayan. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, sumabog ang eksena. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Zhang Yi. This damn kababayan ng tito mo. Lahat ng mga Chinese na naroroon ay sumisigaw ng mga sumpa. Ashol, huwag kang magsalita ng kalokohan dito. Sinong kababayan mo? Isang A-card at household registration book lang. Wala tayong koneksyon sa dugo. Huwag kang kadiri. Parang gusto ng mga babae na magsikap. Tinapik niya ang kanyang sanggol. Ang bata ay mukhang napakatalino. Humakbang siya at binasa ng malakas ang isang artikulong I love my motherland. Ako, si Chocolate, ay ipinanganak sa Huaxu at mahal ko ang aking inang bayan. Huwag mong pagdudahan ang puso ko dahil lang sa itsura ko. Black Dragon Serioso Dragons. Naramdaman ni Zhang Yi ang pagkulo ng kanyang tiyan at parang nasusuka siya ngayon. May mga tao sa barko na hindi na nakatiis. Si Marvin ay nakahiga sa gilid ng bangka, sumisigaw, munting hizi, hindi ka kabilang sa Huaxu country. Hindi ito ang lugar na dapat mong puntahan. Biglang nabalisa si Chocolate at alam din niyang ang barkong ito ang pag-asa nilang mabuhay. Kaya't itinuro niya si Ma Wenzheng sa bangka at galit na sumigaw, ikaw ang dapat lumabas. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay may iba't ibang opinyon. Halimbawa, ang dating asong muyang na si Andy Zhou. Itinaas niya ang kanyang salamin at sinabing may pag-aalala sa bansa at sa mga tao, siya ay isang bata kung tutuusin. Kahit saan nanggaling ang kanyang ama, ang kanyang ina ay mula sa Huaxu. Nang makita ang mga tingin mula sa kanyang paligid, bukas palad niyang ipinaliwanag. Sa kasaysayan, ang bansang Huaxu ay isang malaking pinagsamang bansa. Sa kasaysayan, mayroon kaming mga alipin ng Kunlun. Sa tingin ko ay hindi natin sila matatanggap. Nagmamakaawa pa rin kay Zhang Yi ang nanay ni Chocolate. Pakiusap bigyan mo kami ng pantay na pagtrato. Kami ay mga tao ng Huaxu. Hindi mo kami maaaring itangi. Ito ay mali. Hinawakan ni Zhang Yi ang kanyang ilong. Actually, hindi naman masyadong mataas ang cultural level ko. Ang aking kamalayan sa ideolohiya ay hindi rin ganoon kalakas. Nakangiti niyang tiningnan ang babaeng may asawang dayuhan, itinuro ito at ang kanyang anak at sinabing, I simply hate people like you. Kaya wag mo nang isipin na sumakay sa barko ko ngayon. Tinuro ng babae si Zhang Yi at halos mawalan ng hininga. Kayo-kayong mga nangaapi. Wow! Napaiyak talaga siya sa harap ng lahat. You're such a bully. It's not fair. Bakit hindi mo kami pasakayin sa barko?
Saan ba tayo hindi sumusunod sa mga regulasyon? Tumawa si Zhang Yi at sinabing, hindi, sumusunod ka sa mga regulasyon. Pero hindi ko lang hahayaan na sumakay ka sa bangka. Ano ang magagawa mo? Yumuko si Zhang Yi para tingnan siya ng masama, galit ka ba? Siya ay masyadong tamad na mga tuwiran sa gayong mga taong may sakit sa pag-isip at mas gusto niyang maglaro ng diretsyo. Hawak-hawak ng babae ang bata at iyak ng iyak. Nang makita ito ni Morian, alam niyang nawalan na siya ng pag-asa at walang magawang umiling. Pagkatapos ay hindi niya pinansin ang kanyang asawa at mga anak at tahimik na nawala sa karamihan. Noong una, siya at ang babae ay nagkasundo na pagkatapos makasakay ang babae sa bangka, siya ay lihim na gagawa ng paraan upang ihagis ang lubid at hayaan siyang umakyat. Ngayong wala ng pagkakataon, ayaw niyang pasanin ang pasanin na ito. Gaya ng dati, nagpasya siyang tanggalin ang dalawang bagahe. Ang babae at Chocolate ay umiyak ng malungkot sa daungan. Hindi na nakatiis ang ilang tao at iniunat ang kanilang mga kamay para hilahin ang mga babae at bata. Sinampal ng babae ang lupa at sumigaw, hindi ako alis hanggat hindi ako alis. Ang mga tao sa paligid ay naiinip at sinabing, sige gawin mo ang gusto mo, huwag kang humarang sa aming dinadaanan, naghihintay pa kaming makasakay. Hindi ito ang nakaraan. Maaari niyang hawakan ang ulo ni Zhang Yi at umiyak ng ilang sandali dito, at pagkatapos ay maaari niyang kidnapin si Zhang Yi. Masyadong abala ang lahat at napakaraming oras para pangalagaan ang kanilang sarili. How could they care to watch her acting up and making joke here? Magiging nakakainis lang ito. Gayunpaman, nang gumawa ng ganoong kaguluhan ang babae, nagsimula ang isang bagong ikot ng kaguluhan sa pinangyarihan. Dahil sa prosesong ito, talagang may nagpakita ng awa sa bata. Ito ay muling nagbigay ng pag-asa sa puso ng ilang tao. Lumapit ang isang blonde na babae na may asul na mata na may hawak na bata at dire-diretsong naglakad sa harap ni Zhang Yi. Ang kanyang mukha ay nawalan na ng pag-asa sa buhay at naging manhid na gaya ng isang malamig na papet. Kaya mo bang iligtas ang bata? Bata pa siya at ayokong tapusin niya ang buhay niya ng ganito. Hindi mahalaga kung mamatay ako basta't mabubuhay ang anak ko. Tumingin si Zhang Yi sa sanggol sa kanyang mga bisig. Ang kanyang balat ay kasing puti at malambot na parang yelo at nyebe. Nakakaawa ang paraan ng kanyang pagtulog at paghinga ng mahina. Sa isip ni Zhang Yi, hindi niya maiwasang isipin na noong katatapos lang ng katapusan ng mundo, nakipag-ugnayan na siya sa ganoong batang-bata. Anak iyon ni Xilimi. Noong una, ginamit niya ang pakikiramay ni Uncle Yu para mabuhay, ngunit kalaunan ay hinarap siya ni Zhang Yi. Sa huli, ang kanyang anak na babae ay hindi nakaligtas at nagyelo hanggang sa mamatay sa isang gabi ng snowstorm. Nang makita ng mga tao ang eksenang ito, lahat sila ay hindi nakatiis. Ang proteksyon ng maliliit na bata ay isang biological instinct. Iligtas mo ang bata, at least buhayin mo ang bata. Bata lang yan. Hindi naman kailangan ng maraming pagkain sayo. Bigyan mo ng chance ang bata. Nagsimulang sumigaw ang mga tao sa dalampasigan. Ang iba't ibang wika ay nagpapahayag ng parehong damdamin. Nang makita ito, lumapit ang ilang mga magulang kasama ang kanilang mga anak sa kanilang mga bisig at tumingin kay Zhang Yi na may nagmamakaawa na mga mata. Nagpakita ng alaala ang mga mata ni Zhang Yi. Na-miss niya ang kanyang bayang sinilangan at ang masaganang araw. Nawala silang lahat sa paglipas ng panahon. Kung hindi dahil sa katapusan ng mundo, maraming mga bata sa Tianhai City ang namumuhay ng masaya. Iniangat niya ang ulo at tumingin sa ina, salamat sa pagpapaalala sa akin na ang mga bata ang pag-asa ng kinabukasan. Unti-unting lumiwanag ang manhid na mga mata ng ina, kung gayon ang anak ko ay. Nagpatuloy si Zhang Yi, kaya pagkabalik ko, plano kong mag-abuloy ng ilang materyales sa aking bayan para sa mga batang nabubuhay sa kahirapan. Ang ina ay natigilan sa lugar at walang sinuman ang umaasa na si Zhang Yi ay magiging napakatigas ng puso. Hoy, lalaki ka pa ba? Tinatanggihan mo lang ba akong iligtas? Galit na sumigaw ang isang may balbas na lalaki, wala kang pakialam sa aming mga matatanda. Mapapanood mo pa ang isang bata na nawalan ng pag-asa. Tao ka pa ba? Isang Britanian na lalaki ang umiling. Paanong ang mga lalaki ng Huaxu country ay wala man lang basic gentlemanly spirit? This is really hateful. Ang isang grupo ng mga tao ay nag-apoy at galit na tinuligsa si Zhang Yi. Pakiramdam na siya ay masyadong malamig ang dugo at walang awa. Hindi napigilan ni Zhu Yongke na humakbang pasulong.
Tumingin siya sa sanggol at sinabi kay Zhang Yi. Kung hindi, ilayo mo ang mga bata. Sila ang pag-asa ng kinabukasan. Hindi pa tapos ang mundo, bukas na ang mga bata. Maganda ang sinabi ng babaeng ito, bukas na ang mga bata. Kung mabubuhay ka ng walang anak, may kinabukasan pa ba ang sangkatauhan? May pumalakpak agad sa sinabi ni Zhu Yongke. Ang boses ay nanggaling sa barko, at ang nagsalita ay ang peking dayuhan na si Zhu Andi. Galit siyang humiga sa rehas, hinampas ng isang kamay ang dibdib. Iligtas mo ang bata, huwag kang ganyan ka cold-blooded. Anya, hinikayat ang mga nasa paligid niya na sumabay sa pagsigaw. Ang mga bata ay walang kasalanan, ang mga bata ay walang kasalanan. Maraming tao ang nahawa sa boses ni Zhu Andi at sabay-sabay na sumigaw kay Zhang Yi. Walang kasalanan ang bata, iligtas mo ang bata. Tiningnan nila si Zhang Yi nang may galit, naramdaman na ang puso ni Zhang Yi ay masyadong malamig at matigas, halos wala ng sangkatauhan. At ang gawain ito ng pagkondena kay Zhang Yi ay nagparamdam sa kanila na ang kanilang mga kaluluwa ay nasublimate at ang kanilang mga katangian ay naging marangal. Kahit na ang mga taong ito ay kumain ng puting karne hindi pa katagal. Ngunit palagi nilang gustong maging maluwag sa kanilang sarili at mahigpit sa iba. Hindi inaasahan ni Zhang Yi na tatangkilikin ng grupong ito ng mga tao ang kaguluhan. Hindi niya maiwasang isipin ang mga kapitbahay sa Yuelu community. Talagang nakaranas sila ng mga desperado na sitwasyon, kaya bagaman sila ay malupit, naiintindihan nila ang kababaang loob na dapat taglayin ng mga tao. Ngunit ang mga taong ito sa harap nila ay walang pangunahing paggalang sa buhay. Matagal na silang nasa isla, at parang hindi nila naiintindihan kung ano na ang mundo. Bumulong si Zhu Yongke, isama mo ang mga bata. Hindi sila kukuha ng maraming espasyo. Maliit din ang pagkain nila. Isang panunuya ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Zhang Yi at inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa. Lumingon siya para titigan si Zhu Yongke at nagtanong, "Oh? Napakasimple lang. Napakaraming tao dito, hindi banggitin ang napakaraming bata, daan-daan sila. Marami sa kanila ay mga bata na may edad 2 o 3 taong gulang at mayroon ding mga sanggol. Ikaw ba ang mag-aalaga sa kanila? Alam mo ba kung gaano kahirap ang pag-aalaga sa kanila? Ang paglalayag sa dagat ay tumatagal ng 2 buwan at mapapagod ka sa pag-aalaga ng napakaraming bata. At saka, kahit mailigtas, bakit ko naman ililigtas?" Malakas na sabi ni Zhang Yi. Ang pangungusap na ito ay nagpasilip sa kanya ng maraming tao. Hindi ito pinansin ni Zhang Yi at nagpatuloy, ang lungsod na tinitirhan ko ay may populasyon na 20 milyon. Huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa napakalaking bata. Laging may daan-daang libo, di ba? Ngunit paano kung pagkatapos ng katapusan ng mundo? Ilan sa kanila ang nabubuhay? Ang kabuuan ay hindi dapat lumampas sa 100. Sino ang nagmamalasakit sa kanilang buhay at kamatayan? Naku, sino ang may kakayahang kontrolin ang kanilang buhay at kamatayan? Paulit-ulit na nanunuya si Zhang Yi, sa lupain ng kaharian ng Huaxu, marami pa ring taong nabubuhay sa linya ng buhay at kamatayan. Kung may kakayahan ako, bakit hindi ko bigyan ng prioridad ang iligtas ang aking mga kababayan? Itinuro niya ang sanggol na nasa bisig ng ina. Nakakaawa siya. Malapit na siyang mamatay sa murang edad. Pero ano ang kinalaman niyan sa akin? Anong obligasyon ko para tulungan siya? Mas mabuting gamitin ang dagdag na pag-iisip ng pagmamalasakit sa kapwa upang makatulong sa mga kababayan sa paligid ko. Si Zhu Andi sa bangka ay sumigaw, ito lang ang dahilan mo. Dahil may kakayahan ka, bakit hindi magligtas ng mas maraming tao? Alam mo ba na kung maaari ay mas gugustuhin nating iwanan ang pagkakataong maipanganak ang ating mga anak? Si Zhang Yi ay orihinal na ayaw makipag-usap sa talunan na ito, ngunit pagkatapos marinig ang mga salitang ito, dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo at tinitigan si Zhu Andi nang nakangiti. Ito ba ang sinabi mo? Si Zhu Andi ay sinulyapan ni Zhang Yi at agad na nakaramdam ng panginginig mula ulo hanggang talampakan. Gusto lang niyang i-highlight ang kanyang pagiging maginoo at marangal at hayaan ang lahat na Ngunit, ilang tao na ang napatay ni Zhang Yi. Isang hangal na aso tulad ni Zhu Andi, personal niyang pinatay ang ilang reinforcement. Ang paningin ay nagpadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Clap clap clap. Pinalakpakan ni Zhang Yi ang kanyang mga kamay at sinabing may pagsang-ayon, mabuti, napakahusay, napakahusay. Hinahangaan ko ang mga taong tulad mo na puno ng kabutihan, katarungan at moralidad.
Dahil ikaw ay napakarangal at kamangha-mangha, kung gayon bibigyan kita ng pagkakataong ito. Kinindatan ni Zhang Yi ang mga tripulante sa barko. Kaagad, lumapit ang isang tripulante at hinawakan si Zhou Andy. Nataranta si Andy Zhou, anong gagawin mo? Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Ang mga tripulante ay puno ng panunuya, si Bei, sino sa tingin mo ang kausap mo? Ang aming kapitan ay ang sikat na hari ng Diablo ng Huaxu Kingdom. Kung guguluhin mo siya, mamamatay ka. Sa sinabi nito, direktang pinindot niya si Zhou Andy at naglakad sa ilalim ng bangka. Sinabi ni Zhang Yi, dahil ikaw ay matuwid at handang isakripisyo ang iyong sarili upang iligtas ang iba. Ang kagandahan ng isang ginoo at isang matanda, syempre bibigyan kita ng pagkakataong ito. Ngayon, bumaba ka na sa bangka. Pero matutupad ko rin ang hiling mo at tulungan kang magligtas ng isang bata. Hanggang dito na lamang ulit mga bossing at sa mga hindi pa ka-subscribe ay mag-subscribe na kayo dahil malakaing tulong ito sa paglago ng ating channel. Sa ngayon, wala muna drama-drama at kalimutan ko muna ang karaan at mag-focus sa hinaharap. Magpapali ako ng aking muscles, mag-workout judging, at kakalimutan ko muna ang aking mga crush, wala munang money mindset, focus lang sa direction bilang isang malupit na sigma na lalaki, pero kahit ganun mas gusto ko pa rin na magkaroon ng isang malakas na system na walang hanggang yaman at lakas na kapangyarihan na katulad sa ating bida na si Zhang Yi na mas malakas pa kay Goku at Naruto babay.